Ang unang pumasok sa isip ni Leo ay ang putik, malamig, malakit, dumidikit sa kanyang bala sa kanyang damit hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak na ulan na humahampas sa kanyang mukha ay tila malilit na karayom at ang bawat dagundong ng kulok ay parang sigaw mula sa langit. Isinusumpa ang kanyang pangalan. Ara, isinigaw niya pero ang boses niya ay kinain ng hangin at ng walang tigil na buhos ng ulan. Ara, nasaan ka? Pero wala ng putik ngayon. Ang narito na lang ay ang lamingang sementadong sahig sa kanyang likod at ang apat na pada na tila unti-unting lumilit sa bawat paginga niya. At ang mga boses, palagi silang nandiyan sa sulok ng kanyang isipan. Sa katahimikan ng gabi, naririnig niya ang gaito, magabulong na naging sigaw. Halimo, demonyo, salot, hindi ako. Paulit-ulit niyang bulong sa kawalan. Ang masalita ay gasgas na sa kanyang lalamunan, tuyot at walang lakas. Hindi ako iyon. 2 araw na siyang nakakulong sa maliit na selda ng munisipyo ng Baryo Aninag. 2 araw na ang tanging tanawin niya ay ang kalawangin na rehas, ang isang maliit na bintanang masyadong mataas para maabot at ang sarili niyang anino na tila isang hiwalay na nilalang na nangungutya sa kanya sa dilim. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang at kawalan pag-asa. Pinikit niya ng mariin ang kanyang nga mata. Sinusubukang itaboy ang nga ala-ala pero lalo lang itong lumilinaw. Ang gabing yun! Ang madilim na gubat sa paanan ng bundok banahaw! Ang tawang ng kaibigan! Ang lasangang muranggin sa kanyang labi. Ang pinakamasakit, ang magamukha sa kanyang isipan ay hindi mukhang ngakawe. Mukhang makaibigan. Si Marco, na parang kapatid na ang turing niya. Ang huling ngiti nito sa kanya ay tila ba may tinatagong pangil. Si Rico, na laging tahimik, pero ang ngamatain ang usap ngang inggit na ngayon lang niya naunawaan. At si Jenna, ay ang kanyang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa lahat na akusasyon. Sila ang naksabi sa lahat na siya ang may gawa, na siya, si Lucio Leo Valdez ang halos pumatay kay Ara de Leon, ang babaeng lihim niyang minamahal. Hindi siya makapaniwala, hindi niya matanggap. Paano nangyari ito? Sinubukan niyang alalahanin ang lahat. Nag-iinuman sila, masaya sila, pagkatapos, blanco. Ang sunod na lang, niyang natatandaan ay nagising. Siyang nakahandusay sa putikan. Ilang metro lang. Mula sa walang malay na katawan ni Ara, isang kidlat ang muling gumuhit sa langit. At sa saglit na liwanag na iyon, nakita niya ito ng buo. Si Ara, nakahiga sa basang lupa, ang kanyang puting bestida ay nabahira na ang pula at putik. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa paligid ng kanyang mukha na parang itim na korona. Hindi siya gumagalaw. Isang takot na hindi niya pa naramdaman kailanman ang biglang kumapit sa kanyang puso, mas malamig pa kaysa sa ulan. Ara, ang basak na usal niya at gumapang siya palapit. Hindi alintana ang nga batong humihiwa sa kanyang nga palat. Ara, gumising ka. Anong nangyari? Hinawakan niya ang braso nito. Malamig. Masyadong malamig. Doon siya nagsimulang sumigaw. Isang sigaw na walang salita. Punong-purong sindak at pakalito. Hanggang sa may mga ilawng sulo na tumagos sa kadiliman. Mga boses ng mga tanod. Mga pamilyar na mukha mula sa baryo. Ang pagdating nila ay dapat sanay nabigay ng ginawa. Pero ang mamukha nila, hindi pa alala ang nakita niya. Kundi pandidiri. At takot. Nakaturo sa kanya. Siya! Sigaw ng isa. Diyos ko, anong ginawa niya kay Sheena? Sheena! Iyon ang tawag sa kanya ng kaibigan. Ngunit para kay Leo, palagi siyang siara. Ang makamay na humila sa kanya patayo ay magagaspang. Ang mamata na tumingin sa kanya ay mapanghusga. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang huli niyang nakita bago siya kinalatkat palayo ay ang mukha ni Marco. Nakatayo sa likod ng matanod. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at kalungkutan. Isang maskara. Ngayon, alam na ni Leo na iyon lang ang lahat, isang maskara. Isang kalabo mula sa rehas ang pumutol sa bangungot ng kanyang alaala. Tumayo ang isang matandang pulis sa labas ng kanyang selda. Isang lalaking may mapait na mukha at pagod na mga mata. Walang salita. Isinilit niya sa ilalim ng rehas ang isang lata na plato, isang maliit na tumpok ng kanin at isang piraso ng tuyo. Pagkain para sa isang hayop. Tumingin si Leo sa pulis,
Isang hiblangang pag-asa ang kumislap sa kanyang dibdib. Manong, pakiusap, wala po akong kasalanan. Hindi ko po magagawa yon kay Ara. Maniwala po kayo. Ang pulis ay tumingin sa kanya at sa isang saglit, inakala ni Leo na nakita niya ang awa. Ngunit nawala rin ito kaagad. Napalitan ng isang malamig na pagkamuhi. Magsisi ka sa ginawa mo kay Ara. Demonyo ka. Pagkatapos ay ang malakas na paksara ng bakal na pinto, ang tuno na umalingaw-ngaw sa pasilyo, mas malakas pa kaysa sa kulo sa kanyang alaala. Iniwan si Leo sa dilim, kasama lamang ang mabulong sa kanyang isipan at ang nakakabinging katahimikan. Ang amoy kapeng barako ay masangsang at pamilyar sa loop ng malit na kapian ni Aling Nena. Ito ang sentro ng sismis sa baryo Aninag. Ang lugar kung saan ang mabalita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa hangin. At ngayon, si Marco Reyes ang sentro ng lahat ng atensyon. Marco, iho, nakikiramay kami, sabi ni Kapitan Taban, ang kapitan ng baryo, habang marahang tinatapik ang kanyang balikat. Ang boses nito ay puno ang sinserong simpatya. Hindi ko akalain na magagawa yon ng kaibigan mo. Isang halimaw na naktatago sa balat ng tupa. Ngumiti si Marco, isang ngiting malungkot at pagod. Isang ngiting pinraktis niya ng paulit-ulit sa salamin kaninang umaga. Salamat po, Tan. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala. Si Leo, parang kapatid ko na po yon. Sa lup-lup niya, isang malamig na kasiyahan ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang ang pakikiramay ay parang musika. Ang bawat tapik sa balikat ay isang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay. Tumingin siya sa paligid. Ang mamatang matao sa kanya ay punong paghanga at awa. Nakikita nila siya bilang isang bayani ang matapang na kaibigan na isiniwalat ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi nila alam. Hindi nila nakikita ang tunay na halimaw. Sa isang sulok malapit sa bintana, nakita niya sina Rico at Jenna. Nakaupo sila, makalayo ng kaunti, ang kanilang mata sa ng kapa ay hindi pa nagagalaw. Si Rico ay nakatitig lang sa mesa, ang makamao ay nakakuyom. Si Jenna naman ay nanginginig, ang kanyang mukha ay maputla, tila anumang oras ay maiyak. Magaduvak. Tumayo si Marco at dahan-dahang lumapit sa kanilang mesa. Ang kanyang pagkilos ay punong huwat na pag-alala. Ayos lang ba kayo? Mahina niyang tanong, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi sumagot si Rico. Si Jenna naman ay napaangat ng tingin. Ang nga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Marco, tama ba tong ginagawa natin? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Si Leo. Nasa kulungan siya dahil sa atin. Umupo si Marco sa tapat nila. Ngumiti siya ulit, ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng lungkot. Ang ngiti niya ay matalim at malamig. Ano bang sinasabi mo, Jenna? Nasa kulungan siya dahil sa ginawa niya kay Ara. Tayo ang testigo. Tayo ang nagsabing toto. Hinawakan niya ang kamay ni Jenna na nakapatong sa mesa. Ang kamay nito ay nagyayelo. Isipin mo na lang, dada niya, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Kung hindi natin ginawa to, tayong lahat ang mapapahamak. Tayo ang paghihinalaan. Naalala niya ang gabing iyon. Ang pagbibigay niya ang isa pang baso engin kay Leo na nuilasing na. Para sa tinto, tol, sabi niya nun, at naniwala naman ang gago. Hindi alam ni Leo na ang para sa atin ay nangangahulugang si Leo ang magiging pambayautang, ang perpektong pen. Ang plano ay simple lang. Takutin si Ara para manahimik. Ngunit lumaban ito, nagpumiglas. At sa gitna ng gulat at takot, lumabis ang lahat! Ang pag-iwan kay Leo sa tabi niya ay isang huling minutong desisyon, isang perpektong solusyon. Pero, hindi naman natin si Nadia. Yung nangyari kay Ara, halos pumata na ang luha ni Jenna. Shh! Sabi ni Marco, diniinan ang hawa sa kamay nito. Walang nakakaalam nun. At mananatiling ganon. Tumingin siya sa bintana sa direksyon ng bundok banahon na natatanaw mula sa baryo. Ang bundok ay tila isang higanteng natutulok, luntian at mapayapa sa sikat ng araw. Ngunit alam ni Marco ang malihim na itinatago ang mapuno nito. Alam niya ang kadiliman na nananahan doon. Isang malamig na kaba ang biglang dumaan sa kanyang gulugot. Isang takot na hindi niya ipapalatak kahit kanino. Ang ritual, hindi pa ito tapos. At ang nilalang na tinawag nila, naghihintay pa rin ito.
Muli siyang tumingin kay Jenna. Ang kanyang mata ay ng apoy sa babala. Sigurado ka bang tama to? Paano kung pagsusuma mo ni Jenna, ang kanyang boses ay isang desperadong bulong? Hindi na niya ito pinatapos. Lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa dalaga. Ang kanyang ngiti ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng isang ekspresyon na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Manahimik ka, sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at punong lason kung ayaw mong isunod kita. Biglang binitawan ni Marco ang kamay ni Jenna. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at ibinalik ang malungkot na maskara sa kanyang mukha. Humarap siyang muli sa matao sa kapihan, handang tanggapin ang isa na namang alon kanilang awa at papuri. Sa sulok, naiwan si Rico at Jenna. Nakakulong sa isang selda na hindi gawa sa bakal, kundi sa takot at kasinungalingan. Sa dulong baryo Anina, kung saan ang sementarong kalsada ay nagiging baku-bakong daan ng lupa, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Ito ang tahanan ni Elia o Lola Elia, gaya ng tawa sa kanya ng ilan na may lakas pa na banggitin ang kanyang pangalan. Para sa karamihan, ang bahay na iyon ay tirahan ng isang aswang, isang mangkukulam. Salop, ang hangin, ay! Mabango sa amoy nga mapinatuyong daon ng sambong, ugat ng luya, at iba pang halamang gamot na nakasabit sa mabigan ng bubong. Ang bawat sulok ng bahay ay may kanya-kanyang kwento. Magarapon langis na may lamang maugat at buto, mabungkos nga madahon na nakataling ang pulang sinulit, at manggalumang libro na ang nga pahina ay kulay kape na sa katagalan. Si Lola Elia, na may buho na kasimputing ang sinulit at mukhang nililok ng panahon, ay kasalukuyang naghihiwang madahon ng oregano sa isang lumang sangkalan. Ang kanyang makamay, kahit kulubot na, ay gumagalaw na may katiyakan at kalaman na ipinasa sa kanya ng kanyang ina at ng ina ng kanyang ina. Hindi siya mangkukulam. Isa siyang hilot. Isang manggagamot na gumagamit ng kaalaman ng lupa. Ngunit sa mata nga tao natatakot sa hindi nila maintindihan, ang kaalaman ay katumbas ng kadiliman. Narinig niya ang mayabak sa labas. Dalawang babae na naglalakat, bumubulong habang papalapit sa kanyang bakot. Diyan nakatira yung aswang, sabing isa, sapat na ang lakas para marinig niya. Sabi nila sa gabi, lumilipad daw yan papuntang sementeryo. Huwag kang maingay, baka marinig ka. Sagot ng kasama punong takot. Nagmamadali silang lumayo, ang kanilang sinalas ay lumilihang ng alikabok sa daan. Napabuntong hininga si Lola Elia, sanay na siya. Matagal na siyang sanay. Ang takot ang tao ay parang damo. Kahit anong pilit mong bunutin, tutubo tutubo pa rin. Ngunit ang balitang dinala ng hangin kaninang umaga ay iba. Hindi ito karaniwang sismis. Ito ay isang bagay na mabigat, isang bagay na mali. Si Leo Valdez, nakakulong. Si Ara, ang kanyang apo, nasa pagamutan, nagagabuhay. Isinara ni Lola Elia ang kanyang pala sa ibabaw ng hiniwang oregano. Ang paggalaw ay halos isang panalangin. Hindi ka panipaniwala. Si Leo ay isang mabuting bata. Lumaki itong kasama ni Ara. Naglalaro sa ilog. Umaya sa mapuno ng mangga. Ang mamata ng batang iyon ay walang bahit ng kasamaan. Hindi siya, bulong niya sa hangin. Alam ko, may isang bagay sa kwento na hindi makatugma. Isang amoy sa hangin na hindi mula sa kanyang halamang gamot. Ito ay amoy ng kasinungalingan. Amoy ng isang kadilimang mas malalim at mas sinauna. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan matatakpuan ang maliit na pagamutan ng baryo. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang apo, si Ara, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay dahan-dahang napunta sa malayo, sa bundok banahon na matayo na nakatayo sa likod ng kanilang baryo. Ang bundok ay isang sagradong lugar, isang lugar ng kapangyarihan. Ngunit ang kapangyarihan ay may dalawang muha. Mari itong magpagaling at mari rin itong manakit. At ngayon nararamdaman niya ito. Isang panginginig sa lupa na hindi nararamdaman ng iba. Isang malami na hanging hindi pangkaraniwan, humihihip pababa mula sa gubat. Tila ba may isang bagay na matagal na natuturo ang biglang nagising? O mas masahol pa, may isang taong sadyang gumising dito. Itinigil niya ang kanyang ginagawa. Lumakat siya patungo sa isang maliit na baul sa sulok ng kanyang silid. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng malumang damit at tela,
may isang malit na kahon na gawa sa kahoy na nara. Dahan-dahan niya itong kinuha. Sa loob nito ay mabagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang kwintas na gawa sa ngipin ng buhaya. Isang malit na patalim na may ukit ng masinaw ng simbolo. At isang malit na piraso ng tawas na hugis itlog. Hindi niya gustong gamitin ang maito. Ang maito ay nagpapaalala sa kanya ang mga panahon ng takot at pag-usik. Ngunit para kay Ara, para sa katotohanan, gagawin niya ang lahat. Pinikit niya ang kanyang mamata, huminga siya ng malalim, hinahayaang pumasok ang maamoy nga kanyang tahanan. Sinubukan niyang hanapin ang enerhiya ni Leo sa kanyang isipan. Ngunit hindi si Leo ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang pangitain na mabilis at malabo, ngunit malinaw ang sindak. 3 anino. Nakatayo sila sa isang bilog sa ilalim ng buwan. Ang kanilang nga boses ay hindi sa kanila. Bumibikas na nga salitang hindi dapat bikasin. At sa gitna ng bilog, sa lupa, isang simbolo ang nagininga sa isang madilim na apoy. Isang tinik, hindi tao, hindi hayop, ang tila umaling-awngaw mula sa gubat, isang bulong na dala ng hangin, nanganggako ng kapangyarihan sa sinumang handang magbayad ng katumbas na halaga. Biglang minulat ni Lola Elia ang kanyang mga mata, ang kanyang pahinga ay mabilis. Ang kasamaan sa baryo aninak ay hindi nakmula sa isang binatang inakusahan ng mali. Nakmula ito sa mga taong handang makbenta ng kanilang kaluluwa para sa isang hiling. Ang unang bumati kay Ara ay ang puti. Puting kisame, puting pader, puting kumot na nakabalot sa kanyang katawan. At ang matapang na amoy ngang antiseptiko na kumakapit sa hangin, nagpapaalala sa kanya na wala siya sa sarili niyang kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Malabo ang lahat sa simula, parang tumitingin siya mula sa ilalim ng tubig. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. May mga boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ara, anak, gising ka na. Ang boses ng kanyang ina, pamilyar, punong pag-alala. Sinubukan niyang lumingon. Isang matining sakit ang biglang kumirot sa kanyang ulo na tila may martilyong pumupukpok mula sa loob. Napaungol siya. Dahan-dahan lang, anak, sabi naman ng kanyang ama at naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawa sa kanya. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Nakita niya ang ngamukhang ang kanyang nga magulang mamukhang basang-basa sa luha ngunit may bahit na ng ginhawa. Anong nangyari? Hirap niyang tanong. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at masakit na parang sinubukan niyang lumunok ng buhangin. Nakatinginan ang kanyang mamagulang, isang tingin na puno ng pag-alinlangan. Ang kanyang ina ang sumagot, pinipilit na maging kalmado ang boses. Na-aksidente ka, anak. Natakpuan ka sa gubat. Gubat! Ang salitang iyon ay nakatik ng isang panginginig sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang alalahanin. Ngunit ang kanyang isipan ay parang isang sirang salamin. Nagpapakita lamang ng mabasak na piraso ng maimahe. Ang lamig ng lupa sa kanyang likod. Ang tunog ng hangin na humuhuni sa mapuno. Ang anino ng masanga na parang mabutuan na kamay sa ilalim ng buwan. Si Leo, sabing kanyang ama, ang boses ay nakaatubili. Nahuli na siya, anak. Nahuli na ang may gawa sa iyo nito. Leo, ang pangalan ay umikot sa kanyang isipan. Leo, ang kanyang kababata, ang palaging nariyan para sa kanya. Ang imahe ni Leo ay pumasok sa kanyang isip na kangiti. Inaabutan siya ng isang bulala ng gumamela tulad ng ginagawa nito noong mabata pa sila. Hindi tugma. Sinubukan niyang umiling, ngunit kahit ang maliit na paggalaw na iyon ay nagdulot ng sakit, hindi, bulong niya. Hindi si Leo ang nakikita niya sa kanyang basak na alaala. May iba pa. Isang bagay na mas nakakatakot. Isang kanta, isang himig na hindi pamilyar, inaawit sa isang lengwaheng hindi niya maintindihan. Malungkot ngunit may kapangyarihan. Ang liwanag ng makandila na sumasayaw sa dilim, bumubuang ang isang bilog. At sa gitna ng bilog, isang simbolo? Isang marka na iginuhit sa lupa. Tila ito isang mata na nakatiti sa kanya mula sa lupa. Ana, huwag mo na munang isipin, sabi ng kanyang ina, pinupunasan ang kanyang nungang isang basang bimpo. Magpahinga ka na muna. Ngunit hindi niya mapigilan. Ang piraso ng alaala ay patuloy na bumabalik ng gugulo, walang kaayusan. Walang mukha, walang malinaw na sagot. Bakit siya nasa gubat? Sino ang kasama niya? Hindi si Leo. Sigurado siya ron.
Sa gitnang kanyang pakalito, bumukas ang pintong kwarto. Isang figurang pumasok matanda. Medyo kuba na. At may dalang isang bayong ng masariwang dahon. Lola, mahinang usangang, kanyang ina. Ang boses ay may halong respeto at kaunting takot. Si Lola Elia. Lumapit ito sa kanyang kama. Ang mamata nito, kahit na napapalibutan ng makulubot, ay matalas at puno nga isang kakaibang pangunawa. Tila ba nakikita nito hindi lang ang pisikal na katawan ni Ara, kundi pati na rin ang naguguluhang kaluluwa sa loop? Ang mamata nila ay nagtakpo. At sa sandaling iyon, isang malakas na pagyani ang naramdaman ni Ara hindi sa silid, kundi sa loob ng kanyang isipan. Isang pinto ang biglang bumukas. Isang imahe, mas malinaw kaysa sa lahat, ang biglang sumabog sa kanyang kamalayan. Hindi ito alalayan na sakit. Hindi ito alalayan na takot. Ito ay alaala na ipagtataksil. Ang gubat, ang bilog ng kandila, at isang mukha na nakangiti sa kanya mula sa kabilang paning apoy. Isang ngiting pamilyar, isang ngiting pinakakatiwalaan niya. Bigla siyang napasiga. Isang sigaw na hindi dahil sa sakit kanyang ulo o katawan, isang sigaw purong sindak at pakatuklas. Dahil ang mukha na nakita niya sa kanyang isipan, ang mukha nakangiti sa kanya habang ang mundo niya ay gumuho, ay hindi ang mukha ni Leo Valdez. Ito ang mukha ni Marco Reyes. Ang sigaw ni Ara ay umaling ang salop ng maliit na silid. Isang tuno na punong hilakbot na nakpatayo sa balahibo ng lahat ng naroroon. Agad siyang dinaluhan ng kanyang ina. Sinusubukang pakalmahin, ngunit si Ara ay tuliro. Ang mga matay ng lalaki sa takot, paulit-ulit na umiling na tila may nakikitang multo sa kanyang harapan. Lola, gawin niyo na ang kailangang gawin na mamakawang sabi nga ni Ara. Ang paalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan na ng desperasyon. Tulungan niyo po ang anak ko. Ang ina ni Ara ay nag-aatubili. Pero, mahal, sabi ng doktor, wala nang masama kung susubukan. Putol ang kanyang asawa. Tumango lang si Lola Elia. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Inilapak niya ang kanyang bayong sa isang maliit na mesa at inilabas ang nga kailangan niya. Isang puting kandila, isang palangganang puti na puno ng malinis na tubig, at isang maliit na piraso ng tawas. Ang kanyang magalaw ay tiyak at walang pag-alinlangan na parang isang sirohanong naghahanda para sa isang operasyon. Huwa kayo matakot, mahinahon niyang sabi sa mga magulang ni Ara. Hindi ito itim na mahika. Ito ay para linawin ang isipan at itaboy ang masasamang espiritu na bumabagaba sa kanya. Sinindihan niya ang kandila. Ang maliit na apoy ay sumayaw, nakbibigay ng mainit na liwanag sa mukha ni Ara na ngayon ay medyo kumalma na at nakatitilang sa apoy na tila na hipnotismo. Inilagay ni Lola Elia ang tawa sa isang kusarang metal at itinuan ito sa ibabaw ng apoy ng kandila. Naksimula siyang bumulong. Hindi ito isang panalangin mula sa simbahan. Ito ay isang mas matandang wika. Mga salitang dumadaloy mula sa kanyang mga labi na parang tubig. Mula sa isang batis, isang dialekto ng gasinaw ng manggagamot. Isang panawagan sa mga mabubuting espiritu ng lupa at tubig. Habang umiinit ang tawas, ito ay unti-unting natutunaw, nagiging isang kumikinang na likidong pila sa ilalim ng apoy. Tinitigan ni Lola Elia ang kanyang apo. Ara, malumanay niyang tawag. Sabihin mo sa akin, ano ang bumabagabak sa iyo? Yung kanta. Halos hindi marinig na bulong ni Ara. Ang kanyang mata ay nakapikit na ngayon. Narinig ko yung kanta. Sa gubat. Sa sandaling iyon, biglang ibinuhos ni Lola Elia ang natunaw na tawas sa palangganang ng tubig. Isang mabilis na teses ang narinig at ang mainit na tawas ay agad na tumigas, lumilikha ng isang kakaibang hugis sa ilalim ng tubig. Ang mga magulang ni Ara ay lumapit. Ang kanilang mamuha ay puno ng pek-usisa at takot. Tinitigan nila ang nabuang hugis sa tubig. Ano yan, inay? Tanong ng ina ni Ara. Mukha siyang buhol-buhol. Umiling si Lola Elia. Tinitigan niya ng mas malapitan ang puting hugis. Hindi ito basta buhol-buhol lang. May pattern, may kahulugan. Hindi lang isa. Sabi ni Lola Elia, ang kanyang boses ay mababa at punong ng kasiguraduhan. Tatlong anino na makakaunay. Itinuro niya ang isang bahagi ng tawas. Tingnan ninyo, 3 figuro ng tao na tila nakapalibot sa isang bagay. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang mahabang, pakurbang hugis na nakapulupot sa 3 figura. At ito, isang ahas.
Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa loob ng silid kahit nasarado ang mabintana. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang nasa gitna ng mga figura. Isang maliit, halos perpektong bilog na may butas sa gitna. Isang mata. Isang bukas na mata na tila nakatitik pabalik sa kanila mula sa kailaliman ng tubig. Ito ang simbolo mula sa kanyang pangitain. Habang nakatiti si Lola Elias sa nakakatakot na hugis sa palanggana, isang mahinang boses ang muling narinig mula kay Ara, mas malinaw ngayon. Yung kanta. Narinig ko yung kanta. Kasabay ngang pagbigkas niya sa masalitang iyon, ang apoy ngang kandila sa mesa ay biglang umikas, sumayaw ng malakas na parang may hanging humihip dito bago ito tuluyang namatay. Isang biglaang kadiliman ang bumalot sa silid na sinira lamang ng maputlang liwanag mula sa bintana. At sa katahimikang iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga nilang lahat. Ang maaraw sa loob ng selda ay pare-pareho. Ang pagsikat ng araw ay isang maputlang liwanag lamang sa mataas na bintana. Ang paglubog nito ay ang pagdating ng mas malalim na kadiliman. Para kay Leo, ang oras ay hindi na sinusukat sa pamamagitan ng orasan, kundi sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng bantay ang tunong ang maplatong ang pagkain na inilalagay sa sahig. Sa simula, ang kanyang isipan ay isang maelstrom ng gulat, takot, at kawalan ng pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang maaraw, ang paunang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kalinawan. Nagsimula siyang mag-isip. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang investigador sa sarili niyang kaso. Umupo siya sa samantarong sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader at pilit na binalikan ang bawat detalye ang gabing iyon. Inalis niya ang emosyon, tinuon niya ang pansin sa magkatotohanan. Ang alak! Si Marco ang may dala. Si Marco ang salin sa baso niya. Kahit na sinasabi na niyang ayaw na niya. Isang tagay pa, tol, para sa pagkakaibigan. Paulit-ulit na sabi nito na may ngiting hindi umabot sa sanggamata. Ang lokasyon, bakit sila napunta sa partikular na lugar na iyon sa gubat? Ito ay malayo sa karaniwang tambayan nila. Naalala niya ngayon na si Marco ang namungkahi nito. May ipapakita ako sa inyo, sabi nito. Isang lugar na espesyal. At si Rico. Si Rico na lagi nakasunod lang kay Marco. Naalala ni Leo ang isang sandali bago sila magsimulang uminom. Nakita niyang may ibinulong si Marco kay Rico. Pagkatapos nun, ang tingin ni Rico sa kanya ay naging kakaiba. May halong inggit. At awa. At si Jenna, ang kanyang katahimikan. Sa buong gabing iyon, halos hindi ito nagsalita. Nakaupo lang ito sa isang tabi, nakatingin sa apoy na ginawa nila. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Takot ba? Iyong? O pagzizi? Ang makwento nila ay hindi makatugma. Kung totoong nakwala siya dahil sa kalasingan na tinangkang gasain si Ara, bakit hindi nila siya pinigilan kaagad? Sila ang makaibigan niya. Dapat ay inawat nila siya. Ngunit ang kwento nila sa mga pulis ay naghintay daw sila hanggang sa matapos ang lahat bago sila humingi ng tulong. Isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Hindi sila tumutugma? Bulong ni Leo sa sarili. Ginamit niya ang isang maliit na bato para iguhit ang mga pangalan nila sa semento. Marco, Rico, Jenna. Iginuhit niya ang isang bilok sa paligid ng tatlong pangalan sila. Silang tatlo laban sa kanya. Sinubukan niyang kausapin muli ang mata ng pulis nang magdala ito ang kanyang hapunan. Manong, pakinggan niyo po ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mariin. May mali po sa kwento nila Marco. Pinainom niya ako ng husto. Sila ang nagdala sa amin doon. Pakiusap, imbestigahan niyo rin po sila. Tinitigan lang siya ang pulis. Walang emosyon. Tapos ka na. Tanong nito, kumain ka na diyan. Pero, wala ng propero, puto ng pulis. Ang kanyang boses, ay may, halong inis. Tatlo silang tumustigo laban sa iyo. Ikaw, naisa ka lang. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng nga tao? Isinara ng pulis ang pinto at muling naiwan si Leo sa katahimikan. Ngunit sa pagkataong ito, hindi na siya nakpatalo sa kawalan ng pag-asa. Ang masalitang pulis, sa halip na panghinaan siyang loob, ay lalo pang nakpalap sa apoy sa kanyang dibdib. Ikaw, nag-isa ka lang. Tama ang pulis, nakiisa siya, kaya kailangan niyang lumaban ng makisa. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay natutulog, si Leo ay gising na gising. Ang selda ay madilim at tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay abalang-abala. Pinipilit niyang hanapin ang isang pirasong ang palaisipan na nawawala, ang dahilan. Bakit?
Bakit nila ito gagawin sa kanya? At kay Ara? Nang bigla, isang tunok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bulong mula sa labas ng mataas na bintana. Hindi niya maanina kung sino, ngunit ang boses ay pamilyar. Mahina ito, ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay malinaw na parang isang sigaw. Siguraduhin niyong walang makakaalam. Napatayo si Leo. Dumikit siya sa rehas, pilit na pinakikinggan. Lalo na yung matanda. Ang boses na iyon, kilala niya. Napakapit siya ng mahigpit sa rehas. Ang kanyang ngabuto ay namuti sa diin. Iyon ang boses ni Rico. Ang bulong ni Rico na narinig ni Leo ay umabot din sa pandinig ni Lola Elia, hindi sa pamamagitan ng kanyang matainga, kundi sa pamamagitan ng hangin, ng nga dahon, ng nga enerhiyang bumabalot sa baryo Aninak. Alam niyang kumikilos na ang matunay na may sala. Nakumpisa na silang matakot. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tinaha na ni Lola Elia ang daan patungo sa sentro ng baryo. Hindi siya pumunta sa pagamutan o sa istasyon ng pulis. Ang kanyang patutunguhan ay isang gusaling halos nakalimutan na lahat. Ang lumang silit-aklatan na nakatayo sa tabi nga isang naghihingalong simbahan. Ang gusali ay amoy alabok at papel na nabubulok. Ang maestante ay puno nga librong bihirang buklatin. Ngunit alam ni Lola Elia na ang kasaysayan ng isang lugar ay hindi lamang nakasulat sa mga opisyal na dokumento, kundi pati na rin sa mga talaarawan ang mga lumang tala na itinatago sa mga nakatagong sulok. Pumunta siya sa seksyon ng kasaysayang lokal. Ang madaliri niya ay marahang dumausdos sa magulugot ng malibro. Hinahanap hindi ang isang pamagat, kundi ang isang pakiramdam. Isang libro na tila tumatawag sa kanya. At natakpan niya ito. Isang maliit na babalutan ng katat na libro na walang pamagat. Isang talaarawan. Nang buksan niya ito, ang masulat sa loob ay nasa wikang Espanyol. Ang tinta ay medyo kumupas na. Ito ang talaarawan ni Padre Salvi. Isang prailang Franciscano na nadestino sa Aninak noong ika-18 siglo. Kahit matanda na, malinaw pa sa isipan ni Lola Elia ang Espanyol na itinuro sa kanyang-kanyang lola. Nagsimula siyang mabasa. Sa simula, ang nga isinulat ng pare ay tungkol sa kanyang nakaraniwang gawain. Pagmimisa, pagbibinyag, at ang kanyang pagkamangha sa luntiang kagandahan ng bundok Banahaw. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, ang tono ng pari ay nagsimulang makbago, naging mas madilim. Fecha, 12 de junho, 1788. May isang kadiliman sa lugar na ito. Isang anino na nananahan sa kailaliman ng gubat. Isang nilalang na mas matanda pa kaysa sa mga bundok. Tinatawag ito nga Indio na lakandilim. Ang Panginoon nga anino, sinasamba nila ito hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Nagpatuloy sa pagbabasa si Lola Elia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Fecha, 3 de agosto, 1788. Ang mababaylan, ang mapagano nilang pari ay nagsagawa ang isang ritual upang ikulong ang nilalang, isang selyo. Sinasabi nila na ang lakandilim ay hindi maaring mamatay, ngunit maari itong itali sa kanyang sariling anino. Ihinuhit nila ang gisang simbolong ojo dentro de un triángulo rodeado por una serpiente que se muerde la cola. Isang mata sa lube negetatsulok na pinalilibutan enegeas na kinakagat ang sariling buntot. Napatigil si Lola Elia. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ito ang simbolo na nakita niya sa tawas, ang simbolo mula sa kanyang pangitain. Mabilis niyang nilipat ang pahina, ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang mahuling sulat na pare ay puno ng kabaliwan at takot. Fecha, 1 de Nobyembre, 1788. May mga na sumusubo na makipaugnayan dito. Nag-alay sila nga panalangin ng mahayop. At kung minsan, higi pa. Kapalit ng mamakamundong pagnanasa kayamanan, kapangyarihan, pag-ibig ang nilalang ay humihingi ng isang bagay na simpalang, kaluluwang iba. Ang mga nag-aalay ay nagiging lalong makapangyarihan, ngunit ang kanilang mag-aanino ay humahaba at nagiging mas madilim hanggang sa sila mismo ay kainin nito. Isinara ni Lola Elia ang libro. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang nangyari kay Ara ay hindi isang simpleng krimen. Ito ay isang nabigong ritual, isang pag-alay na naputol. At sina Marco, Rico, at Jenna, hindi lang sila mga kriminal. Sila ay deboto ngang isang sinaunang kasamaan.
Ngunit may isang tanong na nananatili. Sila ba ang unang sumubok nito? Dinala siyang kanyang mapa sa kabilang sulok ng silid aklatan kung saan nakasalansan ang malumang dayaryo ng probinsya. Nagsimula siyang maghalungkat taon-taon, dekada-dekada. Hinahanap niya ang isang pattern. At natagpuan niya ito. Isang headline mula 5 taon na ang nakalipas. Binatilyo mula aninak, nawawala. Isa pa, 10 taon na ang nakalipas. Dalaga, naglaho na parang bula. At isa pa, 15 taon na ang nakalipas. Parehong kwento. Isang kabataan mula sa baryo aninak na nawala na walang bakas. Laging nangyayari tuwing 5 taon. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Lola Elia na parang isang sampal. Ang nangyari kay Ara ay hindi ang simula. Ito ay bahagi lamang ng isang mas mahaba at mas madugong siklo. At ang mga kabataang nawawala, hindi sila nawawala. Sila ang managing matagumpay na alay. Ang nga araw ni Ara sa pagamutan ay puno ng mabulala maputas at mangiting puno ng awa mula sa mabisita. Ngunit sa liko ng mangiting iyon, nakikita niya ang kanilang matanong na hindi masabi. Ano ba talaga ang nangyari? Si Leo ba talaga? Paano mo nagawang mabuhay? Ngunit ang pinakamahirap harapin ay ang sarili niyang nga alaala na unti-unti nang bumubuo na parang isang kumpletong litrato, hindi na ito mabasak na piraso. Ito na ay isang buong pelikula. At pinapanot niya ito ng paulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat detalye ay malinaw at masakit. Hindi ito nagsimula sa isang pag-atake. Nagsimula ito sa isang imbitasyon. Ara, sabi ni Marco na hapong iyon, ang kanyang ngiti ay kasing init ng papalubo na araw. Samahan mo naman ako mamaya. May sorpresa ako sa iyo. Si Marco, ang pinunong barkada, ang pinakasikat, ang pinakagwapo. Maraming babae sa baryo ang nangangarap na mapansin niya. At si Ara, kahit hindi niya aminin, ay isa sa kanila. Kaya't pumayak siya, ang puso niya ay punoen, kilik at pananabik. Sinundo siya nito at dinala sa gubat. Sa simula, ang lahat ay normal. Naglalakat, sila nagtatawanan. Ngunit, habang papalayo sila sa baryo at papalalim sa gubat, napansin ni Ara ang pababago sa kilos ni Marco. Ang kanyang mangiti ay tila pilit. Ang kanyang nga mata ay laging lumilingon sa paligid na parabang may hinihintay. Hanggang sa marating nila ang isang maliit na palumpong. At doon, naghihintay na si Rico at Jenna sa tabi ng isang apoy. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Ara, ang pananabi ay napalitan ng pakalito. Ngumiti si Marco, ngunit ang ngiti niya ngayon ay iba. Malamig, may kakaibang kislap sa kanyang nga mata. May ipapakita kami sa iyo, Ara. Isang bagay na magpapabago sa buhay nating lahat. Doon niya nakita ang bilog na iginuhit sa lupa. Ang makandila. Ang makakaibang simbolo. Hindi ito isang sorpresa. Ito ay isang ritual. Sumama ka sa amin, Ara. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng isang nakakakilabot na pilit. Magiging makapangyarihan tayong lahat. Walang sinuman sa baryo ang makakatingin sa atin ng mababa. Nasimula silang bumikas na masalitang hindi maintindihan ni Ara. Ang kanta, iyon ang kanta na bumabagabag sa kanya. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang maani na mula sa mapuno ay tila humaba at gumalaw. Isang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang bumalot sa kanya. Hindi, sabi niya, umatras. Ayoko, uwi na ako. Sinubukan niyang tumalikot. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Rico sa braso. Mahigpit, masakit. Saan ka pupunta? Sabi ni Rico. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang ekspresyong hindi niya pa nakikita dati. Marco, ano to? Bitawan niyo ako. Sigaw ni Ara. Nagpupumiglas. Tumingin siya kay Jenna, naghahanap ng tulong. Ngunit si Jenna ay nakatayo lang doon. Ang mukha ay basang-basa sa luha, nanginginig sa takot, ngunit walang ginagawa. Hindi mo naiintindihan, Ara. Sabi ni Marco, lumalapit sa kanya. Kailangan ka namin. Ikaw ang kulang. Ikaw ang ika-4 na sulo. Kung hindi ka sasama, hindi mabubuo ang ritual. Bale na kayo! Sigaw ni Ara. Buong lakas niyang itinula si Rico at sinubukang tumakbo. Ngunit nahabol siya ni Marco. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Natumba siya sa lupa.
Bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na humampas sa kanyang ulo. Ang huli niyang nakita bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Marco. Nakatayo sa ibabaw niya. Ang kanyang mata ay naniningning sa isang halo ng galit at kabiguan. Ngayon, nakahiga sa kanyang kama sa pagamutan, ang lahat ng piraso ay nakasya na. Hindi lang siya sinaktan. Hindi lang siya tinangkang takutin. May kulang sa kwento. Bakit nila kailangan ng pangapat na sulok? Bakit siya? At pagkatapos, isang mas malami at mas nakakatakot na katotohanan ang tumamo sa kanya. Naalala niya ang isa sa masalitang paulit-ulit na binibigkas ni Marco sa ritual. Alay, handog, sakripisyo. Hindi nila siya inimbitahan para sumali. Ang plano nila ay gawin siyang handog. Napahawa siya sa kamay ng kanyang lola na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ang maluha ay muling dumaloy sa kanyang mapisngi, ngunit hindi na ito luha ng pakalito. Ito ay luha ng galit at katotohanan. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang lola Elia, mamatang punongang sinaunang karunungan. Lola, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong isang bagong tuklas na katatagan. Hindi lang nila ako sinaktan, gusto nila akong yalay. Para kay Marco, ang mundo ay nagsisimulang gumuho. Ang balita na si Ara ay gising na at unti-anting nakakaalala ay kumalat sa baryo Aninag na parang apoy sa tuyong damo. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang mga bulong-bulungan tungkol kay Lola Elia. Ang matandang mangkukulam, sabi nila palagi raw itong nasa lumang silit aklatan. Sabi nila may mga hinahanap daw ito. Si Marco, na ilang araw lang ang nakalipas ay naliligo sa papuri. Ngayon ay nakakaramdam ng matang nakatitik sa kanya. Mga matang mapanuri, mapanghinala. Ang kanyang perpektong plano ay nagsisimulang makaroon ng mabitak. Ngunit ang pinakamasahol ay hindi ang matingin ng matao. Ito ay ang maanino sa kanyang sariling bahay. Nagsimula ito bilang mamaliliit na bagay. Isang anino sa gilid ng kanyang mata na mabilis na nawawala. Isang malamig na hangin sa loob ng kanyang kwarto kahit sarado ang bintana. Isang bulong na tila pangalan niya na dalang hangin sa gabi. Ngayong gabi, mas lumala ito. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang banyo, naghihilamos. Naramdaman niya ito. Isang presensya sa likod niya. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Sa kanyang refleksyon, sa likod ng kanyang balikat, may nakatayong isang mataas at payat na anino. Wala itong mukha, wala itong anyo. Isang purong kadiliman lamang na may dalawang butas na tilam gamatang nagliliyap sa pula. Gutom na ako. Ang boses ay hindi pumasok sa kanyang tainga, kundi direkta sa kanyang isipan. Malamig at makapangyarihan. Ito ang tiningil akan dilim. Napatalon si Marco palayo sa salamin. Napasandal sa pader. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi pa, panahon. Sigaw niya sa kawalan. Nangako ka, isang kaluluwa, isang alay, pumalpak ka. Hindi, makakaroon kang alay mo, pangako. Nawala ang anino. Ngunit ang pakiramdam ng lamig at gutom ay nanatili. Alam ni Marco na naubusan na siyang oras. Ang nilalang na kanilang ginising ay nagiging mas desperado. At kung hindi niya ito mabigyan ng gusto nito sila ang magiging kapalit. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at pinuntahan si Rico at Jenna. Natakpuan niya silang nag-awe sa isang eskinita. Ang kanilang boses ay nag-apoy sa mapabulong na sigaw. Hindi ko na kaya to! Rico! Umiyak na sabi ni Jenna. Hinata ang kanyang buho sa pagkabigo. Amin na ako. Sasabihin ko na ang totoo. Mas gugustuhin ko pang makulong kaysa maranasan to gabi-gabi. Tumahimik ka nga. Ganti ni Rico. Ang mukha'y puno ng pawis at takot. Kapag nagsalita ka, patay tayong lahat. Hindi mo ba naiintindihan? Tama si Rico. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Napalingon silang dalawa. Nakatayo si Marco sa dulong eskinita. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Tanging ang kislap ng kanyang mata ang makikita. Marco? Nangininin ang sabihin niya na. Lumakat si Marco palapit sa kanila. Walang amin. Mariin niyang sabi. Walang magsasalita. Mayroon lang tayong isang paraan para ayusin to. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rico. Tumingin si Marco sa kanilang dalawa. Ang kanyang mata ay walang anumang emosyon na mas lalong nakakatakot. Kung ang problema ay ang taong nakakaalam, di kailangan nating tanggalin ang problema.
Naintindihan agad ni Jenna. Hindi. Marco, hindi. Sigaw niya. Hindi tayo mamamatay tao. Isang malakas na sampal ang dumampo sa mukha ni Jenna. Isang sampal mula kay Marco, bumasa si Jenna sa sahi umiyak. Hindi pa ba tayo mamamatay tao, Jenna? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa iskinita. Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa natin kay Ara? Usam nga nauna sa kanya. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Tumingin siya kay Rico na ngayon ay nakatayo lang na parang isang estatwa. Ang mukha ay blanko sa takot. Ang matandang mangkukulam na iyon. Alam na niya at si Ara malapit na niyang maalala ang lahat. Kung hindi tayo kikilos, sila ang mapapahama sa atin. O masahol pa. Siya ang kukuha sa atin. Ang salitang siya ay naghatid ng isang pangiinik sa kanilang dalawa. Alam nila kung sino ang tinutukoy ni Marco. Pumunta si Marco sa kusina ngang kalapit na karinderya. Nanuy sarado na. Bumalik siya na may dalang-dalawang kutsilyo. Ang matalim ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ibinigay niya ang isa kay Rico na nanginginik na kinuha ito. Tapusin na natin to ngayong gabi. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat nilang pahinga at ang taho lang isang aso sa malayo. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, 3 anino ang nagsimulang maglakat. Ang kanilang mayapa ay tahimik. Ngunit ang kanilang layunin ay mabigat at madilim. Sila ay patungo sa dulo ng baryo. Patungo sa malit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Patungo sa bahay ni Lola Elia. Samantala, sa loob ng kanyang malamig na selda, si Leo ay biglang napaupo mula sa kanyang pagkakahiga. Isang biglang takot ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may masamang mangyayari. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang mga mukha ni Ara at ni Lola Elia ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang 2 taong naniniwala sa kanya. Ang 2 taong nasa panganib. At wala siyang magawa. Ang buwan ay isang perpektong bilog sa kalangitan. Ang liwanag nito ay malagatas at malamig na nagbibigay sa baryo aninang ng isang makamultong anyo. Ang maanino na mapuno ay mahaba at matatalim na parang magadaliring nakaturo sa isang direksyon. Sa dulong baryo, sa bahay ni Lola Elia. Sa loob ng bahay, walang takot. Mayroon lamang paghahanda. Lola, natatakot po ako. Bulong ni Ara habang nakadungaw sa bintanang natatapan ng tala. Papunta na sila rito. Hinawakan ni Lola Elia ang kamay ng kanyang apo. Ang makamay nito ay mainit at matatag. Ang takot ay isang anino apo. Lumalaki ito sa dilim ngunit nawawala sa harap ng liwanag. At ngayong gabi, magdadala tayo ng liwanag. Hindi armas ang inihanda ni Lola Elia. Ang kanyang masandata ay mas matanda at mas makapangyarihan. Sa bawat siwang ng pinto at bintana, naglagay siyang isang linya ng magaspang na asin. Sa itaas ng pasukan, naksabit siya ng mabungkos ng bawang at magadahon ng suha na nakatali ng pulang sinulit. Ang ito ay hindi para sa maaswang na tulad ng nasa isip ng mga taga-baryo. Ang ito ay para sa mas madidilim na enerhiya ang maenerhiyang kumakapit sa mga taong may masasamang hangarin. Umupo si Lola Elia sa gitna ng malit na sala sa isang bilog na iginuhit niya sa sahig gamit ang abo. Sa harap niya ay isang maliit na altar na may isang basong tubig, isang mangkok ng bigas at isang kandilang puti na hindi pa nasisindihan. Manatili ka sa aking likuran, anuman ang mangyari, sabi niya kay Ara na sumunod at umupo sa likod niya. Ang nakamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang lola. Hindi naktagal, narinig nila ang nga, yapa sa labas. Mabagal, maingat, 3 anino ang huminto sa harap ng kanilang bakot na kawayan. Si Marco, si Rico, at si Jenna. Ang liwanag ng buwan ay nagpakinang sa talim ng makutsilyong hawak ni na Marco at Rico. Lola Elia, alam naming nandiyan kayo. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay may halong tapang-tapangan at panginginig. Lumabas kayo, harapin ninyo kami. Walang sumagot mula sa loop. Naging mainitin ang ulo ni Marco. Ayaw niyong lumabas, edi kami ang papasok. Buong lakas niyang sinipa ang maliit na tarangkahan. Ngunit sa sandaling tumama ang kanyang paa sa kawayan, isang puwersang hindi nakikita ang nakpatalsik sa kanya paatras. Napasigaw siya sa gulat at sakit, bumaksak sa lupa. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Rico.
Sinubukan din ni Rico na pumasok, ngunit pareho lang ang nangyari. Tila may isang pada na salamin, isang hindi nakikitang harang ang nakapalibot sa buong bahay. Salup, sinindihan ni Lola Elia ang kandila. Ang maliit na apoy ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha na ngayon ay tila mas matanda at mas punong kapangyarihan. Nagsimula siyang magsalita. Hindi ito sigaw, hindi ito utos, ito ay isang panalangin, isang sinaunang orasyon sa wikang halos kinalimutan na. Sa ngalan ng maanitong lupa at tubig, sa kapangyarihan ng buwang nagbibigay liwanag, ang tabing ng kasinungalingan ay hawiin, ang maanino ng kasalanan ay bigyan ng anyo. Ang katotohanan ay hayaang mamayani. Habang paulit-ulit niyang binibikas ang nga salita, ang hangin sa labas ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang madahon ay umikot na parang may puipo sa paligid ng tatlo. Sina Marco, Rico, at Jenna ay nagsimulang makakita nga magay na hindi dapat nandun. Sa gilid ng kanilang mamata, may magumagalaw, mga anino na may anyo ng tao, isang binatilyo na may malungkot na mata, isang dalaga na may takot sa kanyang mukha, sila ang manawawala. Ang manakalimutang biktima. Nakikita nyo ba yon? Nanginyini na tanong ni Jenna. Itinuturo ang kawalan. Walang anuman diyan. Gawa-gawa lang yan ng matanda. Sigaw ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay basak. Ang naanino ay nagsimulang lumapit, hindi nananakit, ngunit nakatitik lamang. Ang kanilang mamata ay puno ng akusasyon. Ang kanilang mapresensya ay mabigat sa pagsisisi. Napasigaw si Marco. Nawawala na sa katinwan. Hindi yan totoo. May illusion lang. Ipinikit niya na marin ang kanyang mata at iwinasiwas ang kanyang kutsilyo sa hangin. Sinusubukang itaboy ang mamulto na siya lang ang nakakakita. Lubayan niyo ako. Isang sigaw ng sakit ang biglang pumunit sa hangin. Ngunit hindi ito mula sa mga anino. Nang imulat ni Marco ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay si Rico. Nakaluhod sa kanyang harapan. Ang gamatain ng lalaki sa gulat. Nakatara sa dibdib nito ang kutsilyong hawa ni Marco. Dahan-dahang bumaksak si Rico sa lupa. Ang kanyang dugo'y dumaloy at humalo sa alikabok. Kumikinang na parang itim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sigong sakit ni Rico na sinundan ng nakakabaliw na tawa ni Marco ay parang isang kampanang gumising sa natutulo na baryo aninang. Ang nga ilaw sa nga bahay ay isa-isang nagsindi. Ang mapinto ay dahan-dahang bumukas. Ang matao, nadala ng pag-usisa at takot, ay nagsimulang maglakat patungo sa dulo ng baryo, patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Si Kapitan Taban at ang kanyang mga tanot ang unang dumating. Ang kanilang mga sulo at flashlight ay nagbigay liwanag sa isang eksenang tila kinuha mula sa isang bangungot. Si Rico, nakahandusay sa lupa, naliligo sa sariling dugo. Si Jenna, nakaluhot sa tabi nito, humahagulgol, ang kanyang muka ay nabahiran ng dugo at luha. At si Marco, nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang damit ay may mga mansangang dugo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tumatawa siya habang nakikipag-usap sa maaninong sila lang ang nakikita. Hindi niyo ako makukuha. Sigaw niya sa hangin. May bibigay ako sa kanya. Huwak lang ako. Ang mga taga-baryo ay napaatras. Ang kanilang mamuha ay puno ng takot at pagkalito. Anong nangyayari? Bulong ang isa. Sinasapian ba siya? Sa loob NK bahay, tumayo si Lola Elia. Ang kanyang panalangin ay tapos na. Binuksan niya ang pinto. Ang harang na hindi nakikita ay nawala na. Lumabas siya, kasunod si Ara. At hinarap ang tao. Ang kanyang presensya ay kalmado ngunit makapangyarihan. Hindi siya sinasapian. Sabi ni Lola Elia, ang kanyang boses ay malinaw at matatak. Sapat na para marinig lahat. Ipinapakita lang sa kanyang nga espiritu ang kanyang nga kasalanan. Anong kasalanan? Tanong ni Kapitan Taban, naguguluhan. Ang batang yan ang tumulong sa atin na mauli ang demonyong si Leo. Ngumiti si Lola Elia, isang ngiting malungkot. Ang tunay na demonyo ay hindi laging may pangil at sungay. Kapitan, minsan nakasuot itong damit ngang kaibigan at may ngiti sa mga labi. Itinaas ni Lola Elia ang kanyang kamay. Hindi para manakot, kundi para makanyaya. Tingnan ninyo, sabi niya, huwag sa inyong nga mata, kundi sa inyong nga puso. Ang manito ay magpapakita sa inyong katotohanan. At sa sandaling iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari.
Ang mga taga-baryo ay nakaramdam ng isang biglaang pagbabago sa hangin. Para bang isang pelikula ang biglang ipinalabas sa kanilang mga isipan. Hindi ito isang panaginip, ito ay isang kolektibong alaala. Nakita nila ang lahat. Nakita nila ang ritual sa gubat, ang bilok ng kandila, ang pag-awit ni na Marco, Rico, at Jenna. Nakita nila ang pagdating ni Ara, ang pagtanggi nito, ang galit ni Marco, ang paghampas. Nakita nila ang pagiwan nila kay Leo sa tabi nga walang malay na si Ara, sinisiguradong siya ang magiging sentro ng sisi. At nakita nila ang mga mukha nga kabataang nawala sa mga nakaraang taon, ang kanilang mga huling sandali bilang mga alay sa isang madilim na nilalang. Isang kolektibong hiningangang sindak ang kumalat sa mga tao. Ang nga bulong ay naging sigaw pagkamuhi at pagsisisi. Ang nga daliring dating nakaturo kay Leo ay ngayon ay nakaturo na kay Marco. Gumuho ang mundo ni Jenna. Patawad. Hagulgol niya. Yumuyuko sa lupa. Patawarin niyo kami. Napilitan lang ako. Natakot ako sa kanya. Ibinuhos niya ang lahat, bawat madilim na sikreto, bawat kasinungalingan. Samantala, sa istasyon ng pulis, ang matandang pulis na narinig ang kaguluhan ay nakmamadaling tumakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong tuklas na pagdududa. Walang salita, binuksan niya ang selda ni Leo. Anong nangyayari, Manong? Tanong ni Leo. Ewan ko, bata. Sabing pulis, pero sa tingin ko, nakamali ako. Nakamali kaming lahat. Lumabas si Leo mula sa kulungan. Ang hangin ng kalayaan ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang nakukumpulang mataw, ang masulo, at ang kaguluhan sa harap ng bahay ni Lola Elia. Nagsimula siyang maglakad patungo ron. Habang papalapit siya, ang mataw ay humahawi, nagbibigay daan sa kanya. Ang kanilang mamukha ay punong hiya at pagsisisi. Ang kanyang nga mata ay hinanap si Ara. Nakita niya itong nakatayo sa tabi ng kanyang lola, ligtas at buo. Naktama ang kanilang nga mata sa gitnang kaguluhan, isang sandaling ang katahimikan sa gitnang bagyo. Dumating ang mapulis mula sa kabayanan nang susubukan na nilang posasan si Marco na ngayon ay tahimik na at nakatingin lang sa kawalan, bigla itong lumingon. Ang kanyang mamata na punong kabaliwan ay tinitigan si Lola Elia. Isang huling ngisi na mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang nasigaw ang sumilay sa kanyang malabi. Hindi pa tapos to, mangkukulam. Sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ako ang kinukuha niya. Kayo, babalikan ka niya. Ilang araw ang lumipas. Ang katahimikan ay muling bumalik sa Baryo Aninak, ngunit ito ay ibang uring katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng mabigat na pagsisisi. Ang masismi sa kapyan ni Aling Nena ay napalitan ng mapabulong na paghingi ng tawad. Si Leo ay malaya na, ngunit ang kalayaan ay may kakaibang lasa. Hindi ito kasing tamis ng inaasahan niya. Ang masugat ng pagtataksil ay malalim at ang magkapaklat ay mananatili magpakailanman. Isang hapon, si Kapitan Teban mismo ang pumunta sa bahay niya kasama ang ilang mamiyembro ng konseho. Nakayuko silang humarap kay Leo. Leo, iho. Wala kaming masabi kundi patawad, sabing kapitan. Ang kanyang boses ay punong hiya. Nabula kami sa kasinungalingan. Hinusgahan ka namin ng walang sapat na batayan. Tinanggap ni Leo ang kanilang pahingi ng tawad, hindi dahil sa nawala na ang sakit, kundi dahil sa alam niyang ito ang unang habang para mahilom ang buong baryo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Kinabukasan, tinahak niya ang daan ng lupa patungo sa dulo ng baryo. Patungo sa bahay na dating kinatatakutan ng lahat, ngunit para sa kanya ngayon ay isang simbolo ng katotohanan. Naabutan niya si Lola Elia na nagdidilig ng kanyang halaman. Sa tabi nito ay si Ara. Tinutulungan itong mag-alis ng matuyong dahon. Nang makita siya, ngumiti si Ara isang totoong ngiti. Ang unang totoong ngiti na nakita niya mula nang mangyari ang lahat. Leo, bati ni Lola Elia, ang kanyang nga mata ay punong patanggap. Lola, Ara, sabi ni Leo, pumunta po ako para magpasalamat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako ang dapat mong pasalamatan, iho, putol ni Lola Elia, kundi ang katotohanan. At ang lakas ng loob ninyong dalawa na harapin ito. Nausap sila ng matagal tungkol sa nakaraan, tungkol sa hinaharap.
Nalaman ni Leo na si Jenna ay nakikipagtulungan sa mga pulis habang si Marco ay dinala sa isang mental na institusyon, sinasabing tuluyan ng nawala sa katinuan. Si Rico naman ay nailibing na dinaluhan lamang ng kanyang pinakamalapit na pamilya. Nang papalubo na ang araw, napaalam si Leo, naglaka sila ni Ara pabalik sa baryo. Walang nasasalita sa kanila, ngunit hindi ito isang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang komportableng katahimikan sa pagitan ng 2 taong nakasama sa isang bagyo at parehong nakaligtas. Mag-ingat ka, Leo. Sabi ni Ara na nasa tapat na sila ng kanyang bahay. Ikaw din, Ara. Sagot niya. Tumayaw si Harun, pinanot si Ara na pumasok sa kanilang bahay bago siya nakpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit siya sa sarili niyang tahanan, napatingin siya sa bundok Banahaw na ngayon ay nababalot ng amga kulay kahel at lilangang takip silim. Isang bagong umaga ang darating para sa Aninag. Isang bagong simula. Ngunit habang nakatitig siya sa gubat, hindi niya maiwasang maalala ang mahuling salita ni Marco. Babalikan ka niya. Isang bahagyang kaba ang kanyang naramdaman. Ang kasamaan ba ay tuluyan ng nawala? O natutulok lang, naghihintay nga susunod na mahangan nagagambala dito. Iwinaksi niya ang mga isiping iyon. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang kasalukuyan, ang kapayapaan, ang pangalawang pagkakataon. Malayo sa kapayapaan ng baryo Aninak, sa isang silid na ang nga pader ay natatakpan ng puting gutson, isang lalaki ang nakaupo sa sahig. Si Marco Reyes. Tahimik siya. Hindi na siya nagsisigaw. Hindi na siya tumatawa. Ngunit ang kanyang mata ay buhay na buhay. Nakatitik sa isang partikular na bahaging ang pader na walang anuman. Gamit ang dulo ng kanyang daliri na sinugatan niya sa pamamagitan ng pagkagatito. Nagsimula siyang gumuhit sa pader gamit ang sarili niyang dugo. Isang tatsulok. Salop nito, isang mata. At sa paligid nito, isang ahas na kinakagat ang sariling buntot. Habang ginagawa niya ito, isang halos hindi marinig na bulong ang lumalabas sa kanyang malabi. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Malapit na. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, isang ngiting hindi na para sa mga tao kundi para sa isang bagay na naghihintay sa dilim. Ay nagugutom na siya. Sa labas ng bintanang may rehas ng kanyang silit. Ang ngasangang isang malaking puno ay tila yumuyuko. At sa pagitan ng mga sanga, kung tititigan mo ng mabuti, ang maanino ay tila nagsasama-sama. Bumubuo nga, isang figurang mas madilim pa kaysa sa gabi. Ang hangin ay lumamig. At sa katahimikan, isang mahinang tunog ang maririnig. Ang tunog isang bagay na nagugutom.